negosyo, alam nyo, ang ulam ko daw ngayon ay sinigang. Eh, di ba alam naman natin, pag sinigang dapat may sabaw. Nasaan ang sabaw? Walang sabaw ang sinigang ko. Nasaan ang sabaw? Ay ma'am, yan talaga yung produkto namin ng sinigang. Wala po talaga siyang sabaw. Eh, di, hindi to sinigang. Yan ang bago po namin ng Sinigang bago to? yun. Yes ma'am. Ito ang sinigang fried rice. Ang kakaibang produkto ng 24 anyos na si Renard. Kanin pa lang, ulam na? Kabahan ka. Pag hindi ito Masasaktan sinigang. ako eh kapag yun. Sinigang fried rice. Ang asim! Ba't ang asim? Kuya, linamnam. Saan mo nilagay yung asim? Sinigang na walang sabaw? Bebenta ba yan? Habang ang iba nagre-recharge tuwing weekend, ang negosyanteng si Renard, kayod ang inaatupag. Imbis na magpahinga, todo benta siya sa isang weekend market sa Mandaluyong City. Ang mga sangkap ng pagkasarap-sarap nating sinigang, pinagsama-sama na raw sa kanin? We have different toppings. May liempo, tas merong may bangus, tapos meron din po tayong kangkong chips. Nagsisimula sa 149 pesos ang regular sinigang fried rice. May large size rin para siguradong hindi mabibitin at may for group sharing din. It's very new to us. Parang on the go siya. So if you're craving for a classic Filipino sinigang with a twist, I could say yes. Yung typical na sinigang na may sabaw na binuhos mo dito, yun ang lasa niya. Tapos medyo na-enhance lang. Sabi nga, to see is to believe. Pero para sa akin, to taste is to believe. Paano nga nangyari yan? So, papakita sa atin ni Renard Sige paano po, yung okay ginawa po. yan. So, Ito na, tanong nyo, tanong ko rin. Lahat kasi pre-prepared na po, ginagawa ko na po sa bahay. Tapos, para kapag sa mismong pagbenta na, mabilisan na lang siya. It's very efficient. So, ito yan. Yes, ito Ano po. yung fried rice na yan? So ito po yung fried rice. Yan yung sinigang fried rice mismo. Infused na po dyan yung lasa ng sinigang. Saan galing yung lasa ng sinigang? Yun po yung sinasabi ko. So, nagsigang ka muna. Nagsigang ka muna, nilagay mo sabaw. Hindi po. Wala talaga siyang sabaw. Hindi mo Wala talaga tinuyo siyang sabaw dyan? Hindi Alam po. ko na. Opo. Nagsaing ka, tapos yun ang sabaw. Hindi po. Hindi rin. Alam ko, medyo parang, paano nangyayari yun? Pero syempre talagang, palaisipan niya na. Paborito ko kasi sinigang, ha? Ako, marami po tayong Pilipino na hilig talaga sa Sinasabi ko sinigang. sa'yo, Renard, ha? Pag Hindi yan kayo lasang mag-disappoint. adobo, ewan ko na. Ay, nako, sana pinangalan ko po adobo fried rice. Actually, mas madali yung adobo fried rice, no? Opo, actually, medyo Dali. common na rin po kasi siya. Kaya hindi ko naisipan na gawin. ayaw mo diba? ng common. Ayoko ng common po. Gusto mo extraordinary. Opo. Kabahan ka. Parang Pag hindi ito Masasaktan sinigang. ako eh kapag yun. Sinigang fried rice. Ang asim! Ba't ang asim? Kung ako ay linamnam. Kaya, ha? Ang asim! Kasi ako gusto ko sa sinigang talaga yung sobrang maasim. Yes po, ako din po. Hindi ako Pagka papayag yan na ay hindi. kulang sa asim, hindi sinigang sa akin yan. Okay. Tinipid yan, di ba? So, good sign naman pala yung paghampas niyo sa akin kanina. Good sign yan. Okay. Hindi dahil sa hindi Sige masarap. po. Kinabahan ako. Nakakainis ka lang. Wala lang nga ang sabaw. Pero sa isip, sa diwa at sa gawa, sinigang siya. Nitong 2026 lang sinimula ni Renard ang kanyang paandar na sinigang business. It started when I graduated last June 20, 2025. And then, sabi ko kasi sa sarili ko nun, magbe-break muna ako, hindi muna ako maghahanap ng trabaho. During the course of that break, isa sa mga naging hobbies ko talaga is gusto kong matutunan magluto. Diba? And the best way for me to have or gain knowledge sa pagluluto is through my mom. Kada magluluto siya sa amin araw-araw, tatabi ako sa kanya. So, doon ko na-observe kung paano ba talaga yung kilos, paano ba talaga yung luto. Dahil paborito ni Renard ang sinigang, naisipan niyang sahugan ng twist. Parang after ilang weeks nung ginagawa ko yung sinigang fried rice, doon na pumutok sa utak ko na, pwede yung negosyo to. 2 to 3 months then, it took a lot of market research until nakuha ko talaga yung tamang lasa para sa sinigang fried rice.
Nang makontento si Renard sa produkto, agad niyang ipinatikim sa marami. Yung puhunan ko nito is originally 15,000. I started selling in my alma mater. I've been a student there since I was in grade 3 until graduate ako na senior high. So kabisado ako ano ba tamang pricing strategy ko dito, gaano karami bang servings yung dapat ko i-prepare. By the end of the 4-day event nung school fair namin, I was able to earn a total of gross sales na 36,000. Dito niya nakita na mainam palang magbenta sa pop-up events o food bazaars, lalo kung bago pa lang ang produkto. Ako, I really believe na locationing is very crucial when you run a business. Hindi ako pwedeng pumwesto sa mga mall because alam ko sa sarili ko na hindi papatok doon yung negosyo. And para sa akin kasi, kaya lang ako pumipwesto sa mga food stalls, sa mga food bazaars ngayon, this is mainly for capitalization purposes. Pero ang average sales ko kasi kada benta ko, so umaabot siya ng mga 10K. Sinigang fried rice. Sinigang fried rice, sir. Sinigang fried rice. Sinigang fried rice. Bilang Gen Z, social media ang gamit ni Renard para mapaingay ang kanyang sinigang fried rice. Since we live in the digital age, part of modernization is switching your marketing to social media. Yes, old school tactics would still work, but ideally, talagang mag-shift ka sa social media. That's why I utilize my TikTok account. Kahit walang sabaw ang sinigang ni Renard, hindi naman daw magiging dry ang trato niya sa kanyang mga suki. For me kasi, the holy grail of marketing is customer loyalty. One method that I would suggest in building trust with your customer, don't make them feel like they're just a customer. Paramdam mo sa kanila na para lang kayo magkatropa, very casual kung paano ka makipag-usap sa kanila. And the method would be through humor. Matindi man ang kompetisyon, achieve pa rin palang maging agaw pansin. I have this mindset na anything that I would think of, whether businessman yan or kung ano man, it really has to be unique. Kada tinatanong nila, ba't mo tinanggalan ng sabaw yung sinigang mo, sir? Lagi ko lang sinasabi sa kanila, ma'am, makakapag-takeout o kaya makakakain ka ba ng sabaw habang nagko-commit ka? Tapos doon sila parang, oo nga no. Diba? So that's the essence kung bakit ko naisip ko talaga to, ba't ko na-conceptualize yung sinigang fried rice for convenience. Ang sinigang, sarap na for all season. Negosyong pang for all generations.